agapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Barbie. ACS. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pilipinas, ang oras, 8 minuto makalipas ng ika-6 ng umaga. Ikwento mo sa mundo ang iyong gawa para ang iba ay kumilos at magkusa.
Magandang umaga, muli Sabado, July 4. Samahan niyo po kami sa isang oras na programa. Ako po si Bong Ariola, kasama aking partner, Kim Velasco. Magandang umaga, partner, at magandang umaga sa ating Sa mga mga listeners. ka-advokasya. at viewers. Oo, good morning. Bilis, July na ha. Oo, July 4. Mainit pa rin ang mga kaganapan at yung hindi matigil yung mga nangyayari like yung sa Nasusundan national. pa. Oo. Tapos itong mga mainit na pangyayari sa mga ayan, meron na naman, di ba? Yung pinag-usapan natin yung mga nangyayari sa mga kabataan na yung behavior, di ba? Correct. Bakit hindi kaya matigil? Or talaga Ginagaya. lang ba ngayon lang ito na-highlight? Dati nang nangyayari. Pwede din. Diba? Oo. Ngayon lang masyadong nagkaroon ng media exposure dahil matindi nangyari sa Tacloban. Ngayon naman sunod-sunod na. Sunod-sunod na. At, Oo. parang walang effect yung Mga reminder, mga diba? paalala. At may kulang ba at nasaan na ba talaga? At yung paghihigpit. Pero bilib pa rin talaga ako dun sa magic wand. Ano yun? Yung stick na Yung pan-check. mga security guard Mga na security guard. parang yung mas talon na yung metal detector na props lang, walang battery, mas matindi yung magic wand. Yun. Diba? oo. June Hermino. Sa pool. Ayan. Si June Hermino. Pero sa mga school ngayon sa ating pag-iikot, metal detector na ang kanilang gamit. Dito sa Maynila. Procure ba ang LGU? LGU? Oo, mukhang ganun na nga. Nakita mo, Oo. oo. Hindi na yung stick. Halos lahat ng paaralan na ating nakita, metal detector ang kanilang gamit na. Hindi na yung stick-stick lang. Kung may pera din lang ang bawat LGU or DepEd, ano na. Dapat yung DepEd ang X-ray mag-provide machine na. Yun na nga. Talagang Pangarap yan dapat. makikita na lahat ng kung ano ang meron sa katawan ng isang Correct. individual. Maging, baka mamaya yung guro meron din eh. Ay, Di ba? oo, hindi natin masabi. Hindi natin masabi. Oo. Whatever, kung ano mang merong mga taong nagdadala ng like me, di ba? For self-defense yan. Saka hindi lang para sa aking sarili. Para sa iba. Para sa iba rin. Paano ako gagampan din kung wala naman akong Gamit. Di ba? Oo. Hindi ako marunong manuntok o sumalag, di ba? Anyway, yung mga kaganapan po yan, nire-reflect natin yung mga nakalipas at hindi talaga tumitigil. Parang sinasabi nga, when it rains, it's wet. It pours. It pours. Oo. So, yung mga behavior at saka, kanina binabanggit namin, yung family pa rin. Ako, I go for family. Then, paglabas, yung mga inatasan, like mga teachers, yung mga pinagkakatiwalaan. Even sa offices, di ba? Paglabas natin ng bahay, kung nasa trabaho tayo, may pananagutan na sa atin yung yung ating kumpanya. And ako, mataas ang tingin ko sa mga security guard. Kaya nga sabi ko, kapag may nangyari within sa area of responsibility, dapat kumikilos yung security guard eh. Wag nyo lang isipin within yung the establishment. ma-abandon post kayo na eto lang ako eh. Ang laki ng bilang, di ba? Saka, trained din naman yan. Kaya, lalo na kung may mga firearms na kailangan, kung kinakailangan gamitin. At hindi naman kailangan patayin na kagad ba? Warning shot. Dapat pwede. pinag-aaralan nyo yung ginagawa ng mga binabari lang yung baril mismo. O kaya yung daliri lang. At hindi, di ba? Oo. At sabi mo nga, dapat sa pamilya nagsisimula yan. Sabi nga din sa family is the first ministry dapat. At yan ang tama, smallest unit ng society. Tulong tayo. Barangay, and yung LGU, hanggang yung pangangailangan kung manggagaling sa national government. Pero hindi pwedeng sisi lang tayo ng sisi, di ba? Dapat talaga ambag tayo. Paglabas pa lang ng bahay, paalala, mga anak, or even mga grown up na yung mga responsible persons na mga people na meron kayong pananagutan. Hindi pwedeng
kayo na bahala sa sarili ko. Correct. Diba? Oo. Buhat-buhat, parang ano yan, yung kanya-kanya tayong pasan ng binubuhat. Pwede tayo magpatulong, pero hindi pwedeng nagpapatulong, ikaw na magbuhat lahat. Oo, Diba? dapat tulong-tulong pa rin. May ambag ang bawat isa. So, with that, ngayong umaga may makakasama po tayo, isang marriage counselor. So, I believe, ano na rin siya, kasama na rin dito ang family, yung behavior. Paano ba nangyari ito na, kasi pinag-uusapan natin, maraming factor itong nangyayari. Of course, the technology, yung kakulangan ng oras, di ba, sa family, iba na yung mag-guardian out of the country because of work, di ba? Correct. Or out of town lang. Minsan, wala na talagang guidance and supervision. Tapos yung influence ng iba't ibang tao, of course, yung social media. Diba? Talagang may mga na-addict na talaga dyan. Oo, malaki ang epekto rin naman yan. Pero hindi lang yun yung factor. Maraming factor na dapat ikonsidera. Marami talaga. At eto, makasama natin ngayon ang isang counselor, founder and marriage counselor, A Voice in the Storm, Counseling Advocacy. Siya ay napakatagal ng marriage counselor from 2008 to present. Wow! Almost 20 years. At isa siya sa, eto, ang ganda ng kanyang 2012 Top 10 Happiest Pinoy Honorary Award. Wow! Oo, kinilala siya bilang isa sa 10 Pilipinong may natatanging kwento ng katatagan, pag-asa at positibong impluwensya sa kapwa. Ang grand winner na ito ay, etong isa siya sa mga napili doon, si Miss, pakilala na natin. Ayan, nasa linya natin, si Miss Hilda Gigi Fortunata G. Altes or si Mami G. Good morning, Mami G. Good morning. Hello, happy Saturday po sa atin. Happy... Malakas po. Oo. Malakas po ang reception. Clear po. Loud and clear po. Clear. Salamat po. Welcome sa advocacy sa DCRH. So, ayan, yung mga nangyayari, ako sinasabi ko talagang it's more on sa family, yung paano ang couple, yung mga parents, and of course, yung mga nagsasama sa bahay, paano itong mga influence din, paano nag-guide, nababantayan at naasikaso yung mga issues sa pamilya na nailalabas na sa tahanan at kumakalat na to the point na nakakasakit, nakakaperwisyo. So, ano po ang maibabahagi ninyo sa amin dito at sa ating mga taga-subaybay? Honestly po talaga dapat sa pamilya nagsisimula ang pagtuturo, no, na kagandahang asal sa mga kabataan. Bata pa lang, dapat namumulat na sila na maayos dapat ang pagpapalaki ng pamilya. Ang nagiging problema lang kasi kung minsan, yun nga, busy ang parent or halimbawa solo parent lang, isa lang yung gumagabay. So, ang nangyayari, kung sino lang yung makakasama na caregiver or kasama ng bata na lumalaki siya. So, kung ano yung nakamulatan sa environment, akala yun ang normal. Yun ang magiging gawin. Oo. Sa inyo po ba dyan sa, ito daw inyong kinabibilangan, Mami G, ay isang faith-based counseling ministry na nakatuon sa pagtulong sa mga mag-asawa at pamilyang dumaraan sa matinding pagsubok. Ano usually ang mga na-encounter nyong problema sa loob ng pamilya na may epekto rin sa mga anak na nakaka-epekto sa kanilang attitude? Usually po kasi halimbawa, halimbawa ang parents ay produkto ng broken marriage, no? So ang nangyayari, ang bata naiiwan lang either sa mother or sa father. Ngayon, dahil na sa kakulangan ng halimbawa financial support, nagiging busy ang ina or ang ama sa paghahanap buhay. So talagang neglected na ang pagpapalaki sa mga bata, yung moral obligation
hindi na natututukan kasi nakafocus ang magulang o ang nanay man o ang tatay man, nakafocus sa kung paano kakain sa araw-araw. Hanap buhay. Physical needs ba? Oo. So, ano nangyayari? Nalilimutan na overlook na kung ito bang batang ito ay lumalaki na napakadaling magalit, napakadaling pag nagagalit, violent pa. Diba? Ngayon nga nun naalaala ko lang, noong panahon kasi ni Pinoy, naalaala ba ninyo yung mga toys na mga baril, pinagbawal na yun di ba? Alala niyo? Meron akong naalalang gano'n na talagang kasi nagkaroon ka dahil alam mo maraming nagdadala nga niyan even mga grown up na nga talagang mga grown up na nagdadala niyan kasi parang talagang parehong-pareho at talagang makakapeke. So yung mga laruan na baril-barilan ay malaki ang influence kasi maraming magulang na binilhan ang mga anak. Ako ba, meron ba akong binili ba ng mga baril sa mga gano'n anak naman di ba? Laruan. Akala nila normal na play toy lang, yung mga ganong klase ng laruan na habang lumalaki ang bata, akala nila yun ay magiging weapon nila pang-protect sa kanilang mga sarili. Diba? So na-develop, nabibuild na nila yung character doon, even the confidence na someday pag lumaki na ako, hawak ako ito'y protection ko or magiging laruan ko talaga na darating sa point na totoo. Kamukha nung nangyari, di ba? I-bully, gano'n, di ba? Hindi ako basta pwedeng i-bully, kaya kailangan, whether it be totoong baril or baril-barilan, di ba? Pero habang lumalaki yung bata, natatanim sa isipan niya na, pag may baril o pag mayroong gano'ng klaseng panangga, protected ba sila? Kaya hanggang sa lumaki, kasi 0 to 6 is absorbent mind kasi. Lahat ng mga, kasi siyan talo ng bata, ng ina, ang bata, yung ano yung naririnig nila, kung ano yung nakikita nila, naririnig sa isipan 0 to 6. Then yung 7 to 12, formative years yun ang dapat yung age na yun, yung tamang uri ng pagmamahal, yun ang kanilang, yun ang nade-develop sa kanila kasi yun ang magiging gauge nila sa pagdating ng kanilang adulthood, kung anong klaseng tao sila paglaki. Itong, yun nga, sa pamilya pa lang, nagsisimula na yung kulang sa tamang Mami G, paano ang gagawin dapat? Halimbawa, yung isang magulang ay hindi naman nagabayan din ng maayos. Halimbawa, hindi niya alam kung paano paano siya gagabay sa kanyang anak kung mismong siya lumaki nang hindi naman nagabayan ng maayos ng kanyang mga magulang. Yun nga from generation to generation na yan ganun na lang ang nangyayari, paulit-ulit. So, paano nga ba? Anong kapupulutan ng isang bata na ang kilala ka naman ng magulang, ganun din. So, yun ang nagiging sakit ng lipunan Kaya dapat talaga, dapat siyang tulong-tulong hindi simula sa pamilya, tapos yung community na halimbawa sa simbahan, tapos sa LGU dapat, ganun yun kasi stages by stage yun Kaya yan ang nagiging sakitan lipunan ngayon. At saka, napansin ninyo, ako napansin ko mismo nung nakaraang administration, ang mga bata kung makapag-bad-mouthing, bad word. Kasi normal sa kanila yun Parang normal na, parang eto yung era ngayon na pwede nang, di ba? Yung kahit yung nagiging
expression na lang nila ng Oo, at pagmumura. merong pang sasabi, it's just parang ano to, yung expression lang to, di ba? Oo. Parang normal na. Oo. Meron talagang mga lalaki na mga even mga grown, mga babae rin na pero depende sa ano bang pinag-uusapan. Pero yung mga tama, may mga kabataan talagang parang it's a normal thing na sa kanila na, di ba? Dahil naririnig nga at na national TV, naririnig din naman, di ba? Oo, yun yung napapanood nila sa movie o mga palabas nila, mga vlog. Kaya yung mga maliliit, kahit yung maliliit na bata, mga below 5 years old, yung bago pala nagsisimula magsalita, dahil sa kapaligiran, ako naririnig nila, kala nila normal yun. Ganun din ang ginagawa. Na-adapt. Ganun din na rin ang sinasabi, ina-utter ng bata. Oo. Masakit, masakit. Pag tayo ay adult na we are of the moral compass natin ay intact, tapos nakakarinig tayo sa kapaligiran. Na bata pa lang, gano'n na. Masakit talaga sa atin na nakakarinig. Pag nakakarinig ako minsan, nag-after 7-11, narinig ko yung grupo ng mga high school. Talagang sinasabay ko sila. Talagang wala akong apprehension na magsabi sa kanila na hindi tama yun. Yun. Dapat silang mga adult. Mami G, you think kailangan ang DepEd ay ibalik ang GMRC kasi nawala talaga, di ba? Ako nagtatanong to, ikaw part nakakalibot ka ngayon sa mga eskwela. Di ba wala na? And sa iba naman like sa Catholic, wala na rin yung religion na pili na lang. Pili na lang meron. Kahit well, I don't know kung yung mga Catholic school kung ano ba kasi paglabas din yan, parang wow, nakalaya ako sa loob, di ba? Na pag nagkita-kita, pag lumabas na, ganun, lalabas talaga sila. Dahil nakawala sa hawla. Para bang sa kanila, hindi ka in. Wow, out of, sa ka ba mundo KJ ka, ganyan. Diba? Pag hindi ka nakipagsabayan sa amin. Oo nga, masakit nga yung yung sinasabi, pag kailangan makipagsabayan, which is hindi talagang nababaliwala na yung moral compass, nababaliwala yung GMI, dapat talaga, di ba na yun, dinidiskusyon na yun, na even nung panakaraang administration, yun nga yung pagbabalik ng GMRC sa module ng DepEd para at least doon man lang, di ba? Doon man lang kung kinukulang kinakapos sa loob ng tahanan, at least mayroon sa eskwelahan. Oo, merong may magagabay pa rin kahit na yung mga teachers kasi ngayon, di ba, Mami G, may takot na rin sila dahil yung gusto nilang gawin para maigabay yung mga mag-aral sa murang edad na sa kanila yan, natatakot sila dahil baka magkamali instead na may gabay dahil nga may Child Protection Act. Baka pero ma-video pa sila. Wala namang Teachers Protection Act, di ba? Oo, ganun na nga ang nangyayari. Talagang natatakot sila na baka konting. Yun na nga lang halimbawa, face the wall, di ba? O kaya face the wall, o kaya palalabasin para disciplinary action. Bawal na rin yun Kami nga, binabato pa kami, Mami Gino, ng eraser. Binabato kami ng stool, squat, sa Ako harapan. nga, nasa bunutan Yung ibang pang classmate ko, kain kayo ng chok. Pero wala naman, hindi naman mga naging violent Mga naging productive citizen naman at responsible. Narunasan ko nga na kung ilan ang mali sa spelling, di ba may spelling tayo pag English, no? Kung ilan ang mali sa spelling, ganun din ang hagupit ng yung lubid ba sa kamay namin. May lubid. May stick din nga, di ba? Saka yung grooming, Mami G. Diba, dapat maayos, puto lang mga kuko mo. Pag lumamabay buhok, inuukatong sa taas para magpagupit ka ng ganun kataas. Oo, pero medyo mapitino naman tayo. Kaya nga. Di ba? Kami tayo na somehow well-mannered naman. Oo, siguro. Habang niluluwagan nila yung batas, habang niluluwagan nila, na akala nila for the benefit or para hindi makaramdam ang mga bata na sila ay masyadong sinisiil. Pero the more naman na nagiging
how do you call that? Yung mga bata mas nagiging Rebelde? Oo. pakiramdam nila they are masyado naman silang malaya kung ano ang gusto nilang gawin kasi they are already being protected, diba? Protected sila na hindi sila po pwedeng saktan ng mga adult. Mami G, ngayon nauuso ngayon sa generation namin ngayon, lalo na sa mga millennials, ang gentle parenting. Anong opinion nyo dito sa gentle parenting? Mas okay ba itong paraan ng pagpapalaki sa Kumpara bata? sa panahon namin na mababagsik. ano mang madampot yan. Oo, talagang palo kagad. Tatama, dalapat talaga sa katawan namin yan. Anong opinion nyo dito sa gentle parenting? Gentle parenting. Okay naman yung gentle parenting. Kaya nga lang, dapat, dapat alam kasi yung, alam yung papaano bang uri, hindi ba yung mauuwi sa parang pampering lamang masyado. Hindi ganun eh. Dapat alam yung may hangganan or alam yung distinction kung alin ba yung tama at hindi. Ang nagiging problema kapag yun nga dahil iniiwas na nga na mananakit ang parent kapag sinaktan or napalo lang. Ang problema, sa bahay pala nagsisimula. Halimbawa, ang mag-asawa, yung tatay, may pagka-stricto, no? So, kailangan siya nananakit. Pag nakita ni nanay nananakit na si tatay, kakampihan na ang bata. So, dun pa lang, sa bahay pa lang, dun na nagkakaroon ng confusion yung bata eh. Diba? Kaya dapat, kung talagang sa bahay mag-uumpisa, yun ang mga sitwasyon, di ba? Yung mag-asawa kung ano ba ang manner ng pagpapagdisiplina sa bata. Tamang communication talaga. Kung merong authority si tatay, si nanay, hindi niya papalabasin sa kanyang anak na mali ang ginawa ni tatay. Dapat magkakampi sila pero yung isang way ay gentle, yung isa may authority. Tama po ba, Mami G? Oo, tama yun, oo. Para hindi nagkakaroon ng confusion. O kaya, halimbawa, yung oras ngayon na dinidisiplina ni tatay ang bata, hindi dapat kukontrahin talaga ng ina eh. Kung after nun, saka sila mag-uusap. Kaya, prior to that, mayroon silang agreement na ganito ang gusto kong mangyari. Ganito ang tamang pagdidisiplina. Hindi naman yan sasaktan ng gusto, di ba, na halos parang bugbugin na. Oo. Communication talaga sa mag-asawa ang mahalaga, no, partner? Ano nangyayari ganun eh. Kahit naman halimbawa ang bata ay lumaki sa lolo't lola, di ba? Halimbawa, yung absence ng parents, dahil nga kailangan maghanap buhay. So, naiiwan sa mga lolo or lola. Alam naman natin na ang mga lolo't lola medyo mapamper. Siyempre, apo yan eh. Yeah, o sabi nga yun daw anak puhunan daw. Yun daw anak puhunan, pero yung apo daw yun daw profit. Tubo. Yun na kaya sila mas overprotective ang lolo't lola sa apo. Ayun nga, yung kinokontra nga ng lolo at lola, di ba? Oo, kaya dapat talaga pag mag-aasawa bubukod. Pagkaya mo, pero pag hindi, talagang magkakaroon ng mga conflict influence, yan, diba? Conflict. Anyway, Mami G, tayo magbe-break muna at babalikan ka namin. Pakalipas lamang ang ilang paalala sa oras na 6:33 ng umaga. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest Advokasya ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya ko'y dapat ninyong gawin. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli kami po ang inyong nakakasama, Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. At good morning muna kay Colonel Ding Gasik at Batiin kay natin itong ating mga... Judge Boyet Mapili at Engineer Mark Gonzales ng Cavite. Silang, si Colonel at si Dasmariñas naman. At of course, si Ernie Caoc. At, ang ating composer. Yung kumakanta, si Councilor Jel Ariola. Nakikinig? Hindi, nandyan lang. Nandito lang sa Makati. Akala ko, papapuntahin ko sana. Pupunta sana dito. Sabi ko, matulog ka na lang. Magpahinga. Napagod ka yata.
Oo. Eto pa, batiin ko lang din si Eugenio Hermino. Ay, John Hermino, Oy. sa pool. Yun. Si MM Ginto Utiripse, si Anthony Abrenica, si Francisco Antonio Ramirez, si Adrian Dale Johnson Enriquez. Uy, good morning. Taga San Jose del Monte, Bulacan siya, kababayan. Uy, Saan ka sa San mo. Jose? Oo. Sa Minuyan. Oh, Minuyan? Hindi. Oo. Hindi, ako gaya-gaya ko eh. Barangay Yun gaya-gaya. yung isang, natatandaan kong barangay. Ba't nakapunta ka na doon, partner? Oo. Oh. Eto si Jay Morales, good morning. Margarita Guevara, Henry Escalante Dolodhan, Loida Ibanez Sacramento, Marilu Hermino, Jeronimo, Nelson Malina, good morning. Saturnino Lao Senior, Mildred Kalitagan Tapaya, si Anthony Abrenica, si Marjor Royupa, at si Angelo Redaha, ang aking mga avid listener dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, Mga Tita Lydia para. Evangelista. Oo, si Sister Dali Makawili, si Brother Manny Payumo. Happy listening. At sabi dito ni Teresita Atienza, si Bunso, ang favorite toys ay cars. Bata pa, ay meron na siyang collection ng maliit na cars na iba-ibang models. Hindi siya naglaro ng baril-barilan. And sabi naman ni yun, tinuloy din niya, no? Elementary daw siya sa public school ay bukod sa GMRC ay meron din kaming religion para parang hindi everyday yan. Oo, si Andoy the Great, good morning. Oo, eto pang si Mary Ann Diamante. Yan, good morning. Yan. Ayan. Balikan natin si Mami G. Nakakasama po natin si Miss Hila Gigi Fortunata G. Altes. Siya po ay isang marriage counselor and founder po ng A Voice in the Storm Counseling Advocacy. Mahalaga talaga, 'di ba, yung parents. Kaya lang, Mami G, nandiyan ka pa po ba? Opo. Ayan. While sabi ko kay Tina, okay, tama naman yung magulang ng isang bata, pero paglabas niya, makakasalamuhan niya yung isang bata o tao na hindi naman nagabayan maigi. Tama yung gabay sa kanya, di ba? Which is sweet. Sabi niya, ano ba talaga, di ba? Hanggang dumating sa, mukhang mas okay itong dito sa... Mas masaya. Mas masaya dito, di ba? Yung influensya. Paano yung mga ganon, di ba? Saan na ba talaga tayo papunta? Dahil kung yung malaki yung porsyento na may mga parents talagang out of the country because of work, meron namang home and away din because of work, at yung mga lola at yung iba kapatid na nga lang at minsan hindi pa, di ba? Saan na tayo papunta? Kailan ba pumasok na ng ngayon na malaking factor na yung gobyerno na? Ngayon kasi ginagawa ng norm yung mga hindi naman normal, di ba? Nino-normalize yung ingay ng mundo. Nino-normalize yung mga hindi tama, yung against sa moral compass na dapat ay naituturo mula pa pagkabata ng isang mula pa pagkabata, dapat na ituturo na yon. Kaso nga, habang tumatagal, habang lumalaki, yun ang nakikita sa environment na nino-normalize na yung pagmumura, nino-normalize na. Nagsisimula, makikita na naman mo yung mga magulang kung makapagsalita rin. So naririnig din ng mga bata. Akala nila normal lang yung mga word na yan na ginagamit na pwede naman sana maiwasan. Pwedeng maiwasan yung mga ganun pananalita. Talagang dapat yun, tulungan yan mula sa pamilya, sa simbahan, sa gobyerno. Dapat yun nagtutulungan ang bawat unit, ang bawat community. Dapat talaga pagtutulungan kung gusto natin na maayos na maging maayos na ating ang mga kabataan sa kanilang paglaki at hanggang sa adulthood nila. Umiikot lang naman yan cycle lang yan pag napalaki na natin ating mga anak, mag-aasawa rin yan, mag-create din mag-create ng bagong pamilya, paikot-ikot lang yan So nangyayari through generation, kapag
tumanda na, yun ang mamanahin. Hindi naman ang mamanahin. Bumababa yun. Oo. Papunta sa mga susunod pang henerasyon. Oo. Mami G, may nagtatanong dito, paano daw kapag sa magkakapatid may pasaway, may masunurin, may masipag, may tamad, kung minsan daw hindi maiiwasan na madalas mas napapagalitan yung matigas ang ulo tapos sasabihin may favoritism. Paano naman daw pagsasabihan yung anak naman na walang ginagawang mali para hindi lang masabihang may favorite? Yun yung sinasabi na, di ba, may black sheep sa pamilya. Pero kung minsan, yung dynamics ng isang pamilya, napapansin natin, pag lumaki sila, kung sino pa yung sinasabing black sheep, yung nagiging... Siya yung magaling. Kasi natutunan nila on how to be resilient through the years. Kailangan sila yung mga black sheep, sila yung kumisan yung outcast ng eskwelahan, sila yung mga walang honor, di ba? Na tuloy, ang nangyayari sa kanila, naiipon sa dibdib nila. Hindi naman ako, hindi naman ako. Kaya hindi siya nagiging paborito ng magulang o ng mga tita, mga lolo't lola. Kasi nga siya yung hindi siya, ang kakayahan lang sa academics niya is limitado, hindi katulad ng iba ng mga kapatid siguro na mayroong stock knowledge, no? Kaya magagaling. So ano nangyayari? Ang paborito ng magulang or ng mga tita-tito, mga lolo't lola, yung mayroong tapos ng pasukan, aakyat sa stage sa magulang. Maraming makuba na sa kasabit na medal. Basahin ko lang ang ganda ng comment ni Marilu Geronimo. Gawin ng magulang ang tama sa age 0 to 7 para lumaki siya na mabuting tao yung anak daw. Experience niya na daw yun. Tama, dahil sabi mo nga kanina, Mami G, andun yung developmental stage ng bata kung saan doon dapat hinuhubog kung ano yung tama at mali para saka doon mahalaga rin, partner, yung respect at yung authority ng magulang nandoon lagi. Para yung talaga, diba? Yung respect ng bata, ako sa experience ko, partner, yung tatay ko palamura. So, kami, ayaw niyang pagmurahin. So, parang siya, baligtad, no? So, narinig niya ako minsang magmura. Ayaw niya akong marinig na, dahil sa takot ko sa tatay ko na didisiplinahan niya ako, papaluin niya ako, unti-unti na bago ko yun. Dahil kahit na yung tatay ko ay nagmumura. Pero, yun talaga, yung fear of parents, napakahalaga. Dapat hindi mawala yun, yung respect at fear. Magkaiba yung fear, yung takot lang, pero yung respeto, napakahalaga nun. Yun bang kami nga sa aming magkakapatid, kasi veterano yung tatay namin sa World War II. So siya yung batas. Salita niya sa amin is batas. Kaya naman kami magkakapatid, lumaki kami na sa tama. Di ba yung mga ibang pamilya nagiging problema is yung nagkakaroon ng addiction, no? Drug addiction, mga ganun, na nakakasama sa mga hindi magagandang barkada, yung circle of influence. So, iba talaga yung yung naggabayan ng maayos, yung may takot ka, may sa amin yung family dynamics namin, ang tatay disciplinarian, ang nanay naman napakabait naman. Kaya ang tatay ang tawag namin speaker of the house. Speaker of the house. Oo. Ayan. Ang nanay naman tahimik, pero talagang talaga naman kami ay yung pagiging soft namin sa nanay namin nakuha. Pero yung balance, no? Balance. Ay, sa tatay. Oo. Kahit ganun pa man siya, pag humingi ka sa kanya ng baon o ng pera, kalit pa yun. Pero may soft side. Yun yung pang-balance niya. Anyway, with that, Mami G, kami nagpapasalamat sa iyong pag-share ng advokasya mo at pagbahagi dito. So, baka meron kang gusto pang closing kanya po ninyo. Advice. At ikaw ay saan ba? Kung meron pang gusto magpa-counselor sa'yo, magkumuha ng iyong serbisyo, saan ka ba pwede? Or... Opo.
we can be reached sa Facebook po, yung A Voice in the Storm Counseling Advocacy. Sa WhatsApp, meron din po. Sa TikTok, sa Instagram. Opo, nag-a-advertise din po naman kasi ako. Kaya yun. Basta lang po, type lang nila marriage counseling. Kasama, papasok na yung A Voice in the Storm Counseling Advocacy. We are, I do accommodate kung sino man ang gusto lumapit. Wag mahiya, no? Mag-send po na message. Kailangan wag mahiya para para matulungan. Kailangan lang talaga na ma-break yung anumang meron dyan sa pagsasama at maka-influence pa ng mas maganda. Yeah, although siyempre ang mag-asawa or ang family, siyempre despite sa mga advices namin ko, siyempre in the end, decision pa rin nila ang masusunod. Decision pa rin nila. Pero yun ang sinasabi ko na yun nga, pag lumapit ka naman, dapat ready ka rin makinig dun sa advice. Kasi kung gano'n rin ang mangyayari, pa rin decision nila na kami time and again, alam na namin na effective yung aming ipinapayo. Still din pa rin kanila ang masusunod. Di sana, nag-isipan nila na sayang yung kanilang oras sa papiksa. sayang yung oras nila, sayang yung oras sa counselor. Kumbaga, time and again kasi ang pinapayo namin para sa ikabubuti nila, hindi yung para sa ikasasama. Ayan. With that, muli, maraming salamat, Mami G. Advocate po pala ako ng restoration ng broken marriages and trust. Yun pa. Opo. Sa mga papahiwalay na. Nagpaplanong maghiwalay. Oo. Pag binigyan mo ng bagong perspective, nagbabago rin na isip nila. Okay. Opo. Okay, sige. Thank you very much po. Happy weekend. God bless, Apo. Maraming salamat for the opportunity na makumbida uli ako. Ay, salamat po sa inyo. 2013 pa ako nakumbida ng Matagal na rin pala. Welcome back. Welcome back, Mami G. Okay. Yeah. Thank you po. Good morning and happy weekend. Thank you, Mami G. Opo. So, with that, ilan muna pong paalala, magbabalik ang advokasya sa oras na 6:51 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi
lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Advokasya, ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya, ko'y dapat din. Balik tayo sa advokasya. Muli kami po ang nakasama. Ako si Bong Ariola, nakit partner. Tina Nolasco. Partner, basahin natin. May mga... Ang gaganda ng kanilang mga komentaryo ngayong araw na ito, mga viewers natin. Sino to? Nanay, si Teresita Ches. Nanay, hindi masakit ang palo, pero ang sakit sa dibdib ng mga sermon. Ang tagal nasa isip si tata, puro hanap buhay. Si Ray Redublo, ganda umaga. Noon, 2 pa lang anak ko, namamalo ako, nasundan pa ng 2 pang anak, hindi na ako namamalo. Nalaman ko ang dahilan ng pamamalo ng anak ay pagod na magulang at walang pera. Yan, mainit ang ulo ni nanay tatay. Mula sa Kaintarisan pala si Raul Ulona. Oo, maganda ring mabigyang din dito, partner, na yung obedience ng mga bata napakahalaga sa magulang. Kasi kahit anong sermon, kung ang bata hindi na nag-o-obey, wala. Saka yung respect talaga. Yung minsan yung kahit pala yung aalis na, di ba? May mga bata na pag dumating magmapag-as, magmamano. Yan, oo. Natutuwa ako, meron ako napuntahan isang lugar na magagalang pa rin yung sa isang probinsya na andun pa rin paggalang na tapos yung titingnan ka mga tahimik ka na agad. Bumabati sila, nagbabaw, good morning po. Okay. Parang nakakatuwa yung mga ganun. Kaya nga dapat talaga sasabihin ko nga sana siguro baguhin na rin ng DepEd yung ang pumunta na tayo sa Japan system na ugali muna hanggang yun dapat. grade 3. Di ba? Grade 1 to, daycare pa lang siguro, ugali na muna, di ba? Hubugin muna natin, hubugin. Pagtyagaan diyan at saka na lang yung academics, yung mga total, mag-iiba rin naman yan, di ba? Diba? Dapat talaga, yun lalo yung age ng development ng isang bata, dapat doon hinuhubog yung ugali bago yung kaisipan. Para matuto rin silang sumunod at gumalang. Yan yun daw, sabi ni Councilor Jason Ariola ng Pangariban, Camarines Norte, ugali na raw muna. At sabi naman ni Heidi Galangarin, lumaki sila sa gabay ng kapitbahay pero kasi nag-work yung parents. Pero nung araw, mabait ng mga tao, di kami makalabas ng bahay. Sa school, may subject, GMR sa religion. May pulis pa dumadalaw para ituro ang mga bawal at tamang pagtawid sa kalsada sa Guadalupe Elementary mga basic na pagsunod. Diba nabanggit ko na, sinadjust ko kay then late Senator Secretary Raul Roco na yung turuan, sabi niya, ang dami nang tinuturo sa ano pa lang, sa umpisa pa lang ng mga bata. Correct. Oo. Eto ang ating mga nagko-comment pa dito kung hindi mo pa nababasa, partner, sa YouTube din to. Pag mahigpit sisisihin, pag nagrebelde, bumait, naglayaw kasi maluwag. Ewan, huwag na lang magkaanak. Huwag naman. Sabi ni Alma Challenge talaga yung pag-aasawa, pagpapamilya. Correct. Talagang mayroong responsibility yan. Pero sabi ni Ray Dublo, basta anak na bunso, hawak niya ang beat. Watching from San Quezon, Bondok Peninsula. Taga Quezon. Yan. Well, ganun talaga, pero kailan wag tayong magsasawa. Katulad din ni Mami J at ng ibang, yung sinasaway niya. Ako, yung kanina nakwento ko sa apprehension, sabi nga niya. Talagang hinintuan ko at sinita ko, ilang taon na kayo? Minor, parang 15, 14. Nagdadrive ng motorcycle. Walang license yun. Walang license, walang helmet, walang papeles lahat. Doon babalik ako sa at very young age na natututo silang lumabag sa batas, na de-develop nila yan papunta sa mas malalaking paglabag pa sa batas. Kaya importante tayo mga may kakayanan. Of course, minsan talagang may malalabag talaga sa karapatan. Pero saka na natin ipaglaban yun. Importante, may napipigil tayo. Huwag natin hayaang nagagawa nila yung mali kasi tama, walang sumisita. Tinotolerate. Diba? Parang victim din yan, yung mga willing victim. In-open nyo in-invite nyo di ba? So, nangyayari yan, di ba? So, with that, tayo magpapaalam na at susunod po ang
Special on Special on Saturday. Saturday. Makakasama niyo dyan sila Nicole, si Joshua at si Julius. Muli po, kami po ang kasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. At ako naman po, Tina Ito po Nolasco. Advokasya. Hanggang susunod na Sabado. Happy weekend. Thank you. Thank you. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes